Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa YouTube channel ni Police Farmer. At bago ang lahat, shout out po muna kay Edmar Kangayda, ang kaibigan nating farmer dyan sa Aklan. At sa Mons TV, shout out sa iyo idol. Ngayong umaga ay nandito ulit tayo sa ating Ampalaya Farm. At ang gagawin natin ngayon ay magbawas tayo ng sanga ng ating ampalaya. Mag-pruning po tayo. Kasi po itong ampalaya natin ay gumagapang na at kailangan nating bawasan ang kanyang side shoots para po mag-focus ang ating ampalaya sa kanyang paglaki at hindi mapupunta ang mga nutrients sa mga shoots, sa mga side shoots. At ngayon na po ay umpisa na po natin itong ating pag-pruning. Ito na po ang ating ampalaya. Itong ampalaya natin ay 19 days old na po siya. 19 na araw na po mula ng pagkatanim. Ngayon po ay September 4 at tinanim natin ito noong August 15, 2021. At kung makikita ninyo, gumagapang na po ang ating ampalaya. At ang gagawin po natin ngayon ay magbawas tayo ng mga side shoots dito sa ilalim. Ito. Ang purpose po ng pagbawas natin dito, ng pag-prune natin dito, para po ang nutrients ay diretso dito sa taas. Dito. At mag-focus itong ampalaya natin ng paglaki hanggang sa makaabot sa dito sa taas. Dito. At isa din po sa purpose na magbawas kami dito kasi po yung iba hindi na po sila nagpa-practice na mag-prune sa kanilang ampalaya dito sa ilalim kasi po gusto nilang magbunga agad dito sa ilalim. Kasi po hinahabol po nila na mahal ang presyo. Pero ako, magbabawas ako ng sucker dito sa ilalim. At ang isa ko pong pinaka-purpose ko po ay maiwasan po natin ang mga sakit mula sa lupa. Dahil ngayon tag-ulan, dapat po ang ating tanim ay maprotektahan. Bali ito, tatanggalin natin ito at ang mga dahon dito sa ibaba para po ang nutrients na galing sa abono natin ay didiretso sa dito sa talbos at mag-focus ang ating tanim sa kanyang paglaki. Umpisahan na po natin. Tungting background lang po muna dito sa ating tanim na ampalaya. Kaya gaya ng sinabi ko sa unang video natin, itong ampalaya natin ay 1000 hills na Mestiza F1. Kunting background lang po sa variety ito. Ang variety ito ay napaka prolific na variety. Ang kanyang bunga ay may pagka light green. Kaya nga tinawag sa Mestiza kasi po may medyo light ang kanyang color. Kumbaga siya, foreigner. Kasi po kapag masyadong green, hindi yan foreigner. Native yan. Joke lang. At itong itong Mestiza F1 natin, 45 days old, 45 days pwede na po siyang maharvestan. At itong variety ay resistant siya sa sakit na pamamarako, yung kumukulot yung talbos, yung basta pamamarako. Hindi ko alam kung ano English term sa pamamarako na yan kasi hindi ako technician. Alam nyo naman, tayo ay criminologist, hindi tayo agriculturist. Isa lang po tayong pulis na naging farmer. Sisikapin po natin na kahit pulis po tayo, sisikapin natin na bigyan kayo ng kaunting kaalaman
ng kalaman regarding sa agriculture, sa vegetable farming, at kung ano ang aking nalalaman at kung ano ang mga teknolohiya na aking malalaman, isi-share ko po sa inyo. Hindi ko po ipagdadamot sa inyo ang aking kaalaman kasi po farmer tayo. Dapat tulungan po natin ang ating mga kasamang farmer para po makapag-harvest din po sila ng maganda. Ako, hindi naman ako nag-seminar sa sa totoo lang, hindi pa ako nakapag-seminar sa agriculture, sa vegetable farming. Ano po ba ang aking basihan sa aking pagtanim? Ano ang aking ginagamit na technology? Simple lang po, ako po ay nagre-research lang, nanonood ng mga YouTube, mga farming tutorial sa YouTube. Isa po sa mga idol ko na vlogger ng farm, si Sir Mike the Vigiman. Isa po yan sa mga mentor ko, isa yan sa mga pinapanood ko ng mga video. Kay Agribusiness, How It Work, kay Sir Buddy Gansinya. Pinoy Palaboy, isa din po yan sa mga aking mga pinapanood sa YouTube. At ko lahat-lahat po ng lahat-lahat po ng mga videos regarding sa farming sa YouTube at sa internet, sa Facebook, pinapanood ko po talaga kasi po gusto kong makunan ito ng mga kaalaman para sa ating farm. Kasi po maliban sa ating mga nalalaman, marami pa din po tayong makukuhang mga kaalaman sa mga kasama nating mga farmers. Kasi po itong mga vlogs ng mga sinabi kong mga YouTubers, yan po ay pinifeature nila ang mga successful farmers. Kaya marami tayong malalaman sa kanilang mga videos. At ngayon po, balik po tayo sa ating sa ating topic. Ngayon po ay mag-prune tayo sa ating ampalaya. So ito, ipakita ko ito. Ang mga dahon ito, alisin natin para po kapag umulan, kahit tumalsik yung ulan dito, hindi basta-bastang makakapasok ang sakit, dala ng fungus. So ito, putulin natin dito. Yan. 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 Ito, dapat paakyatin natin sa dito. Makyat sa dito. So, hanggang yan lang muna ang pag-prune natin sa ganitong stage. Kasi po magpa-prune po tayo ulit dito hanggang dito. Mga 2 feet from the ground, mag-prune tayo dito para po maganda ang bulas ng ating ampalaya. So ipagpatuloy natin. Yan. Tanggalin natin ito. Itong talbos ng ampalaya, hindi natin ito tatapon. Pwede po itong ulam. Igisa lang natin ito sa itlog. Napakasarap na. O di kaya ilagay natin, isangkap natin sa ating sinabawang isda. Napakasarap. Yan. Importante lang po sa pagtatanim natin ng gulay, dapat po alagaan nating mabuti ang ating tanim para bigyan niya po tayo ng magandang ani. Yung tinatawag nila na TLC, Tender Loving Care. Tulad ng asawa natin, dapat alagaan nating mabuti para mahalin din po niya tayo.
Kasi po ang tanim natin, kapag tinanim natin at pinabayaan, hindi natin binibigyan ng magandang nutrisyon at hindi natin inaalagaan ng mabuti, hindi din yan magbibigay ng magandang bunga. Dapat dito sa ating farm, i-maintain natin ang field sanitation. Dapat panatilihing malinis itong farm natin para po hindi basta-basta makakapasok ang mga insekto at mga sakit. Dahil kapag pinasok na po ito ng insekto at ng mga fungus, mahihirapan na po tayong mapigilan ang mga sakit. So dapat ang palagi nating tandaan, prevention talaga. Prevent natin na makapasok ang mga sakit. Kasi po sabi nila, prevention is better than cure, or prevention and cure is better than prevention alone. So kung maganda ang prevention, mas maganda din pong prevention and cure. Ayan. Ayan po. Hanggang dyan lang po muna ang pag-pro natin sa ganyang hanggang sa ika-5 hanggang ika-6 na sanga, para po hindi mabigla ang ating ampalaya. Kasi po kapag pinutol natin lahat ng mga dahon dyan, baka po hindi na paka-cycle yung photosynthesis na tinatawag natin. After na po natin na ma-pruning ito, mayang hapon ay mag-spray kami ng fungicide para po yung mga pinutulan natin hindi mapasukan ng fungus. At sa susunod na araw magpapapalay tayo ulit ng abono dito. Kasi po nasa 3 days pa lang mula nang nag-last tayo na nag-apply ng abono dito. At ang plano ko dito, after 7 days, yan po ang pag-apply natin ulit. Kasi po makita naman na po natin sa ating ampalaya, malago naman sila, maganda ang kanilang mga tubo. So ang gagawin lang po natin, maintain lang po natin ang field sanitation, maintain natin ang pagbibigay ng magandang nutrisyon, foliar, abono, organic fertilizer, at i-maintain din po natin ang pag-prune sa mga dahon na may mga sakit at mga suckers na hindi nagbibigay ng bunga. Kasi po magkakain lang po yan ng abono at hindi yan magbibigay ng magandang bunga. Ayan po. Bali po ang pagbawas natin ng suckers ng ating ampalaya ay dito lang tayo magbabawas sa ilalim. Kasi po yung iba, ang technique nila, ang kanilang practice, lahat ng mga suckers dito sa gilid, na pinuputol nila at dito na sila nagpapabunga sa itaas. Pero ako, dyan lang ako nagbawas sa ilalim muna kasi po yung presyo ng ampalaya ngayon na mataas at magpapabunga tayo dito sa gilid. Yan po ang napruningan natin. Yan, maganda na tingnan. At yung mga talbos na pinutol natin ay hindi natin yan itatapon. Uulamin natin yan. Lagyan natin yan ng itlog. Igisa natin sa itlog at iulam sa almusal. Ayan, at yung iba, kasi marami ito, pwede pa po itong mabinta. Ibenta natin itong iba. So sa talbos pa lang, makaka-income na po tayo. Makapagbigay na po ng income sa atin. Yan. Yan po. Sana po pagbigay tayo ng sana po maka-harvest tayo ng marami dito. Sana po may kalaman kayong natutunan sa akin, may nakuha kayong kalaman sa mga aking video. At kung may nalalaman kayo, kung nagustuhan ninyo ang ating mga video, please po i-subscribe niyo si Police Farmer. Ang gawin lang po ninyo ay i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para patuloy po kayong updated sa mga videos na i-upload ni Police Farmer.
Maraming salamat po sa inyong lahat.